Good day mga kabarber. Welcome to Rick Mabay TV. Today mga kabarber, kain tayo ng durian. Mga kabarber, ito po. Ang sarap po nito mga kabarber. Very yummy. Alam nyo ba mga kabarber na nabasa ko sa internet 6 nutritional benefits of durian. Nakita ko doon, according to Apple Chan dietitian at Glen Eagles Hospital explains more about the king of fruits, why its many nutrients make it good additional to your diet. And sabi niya, number 1, like chocolate, durian can make you happy. Siyempre, una, masarap talaga ang durian. Siguro dahil that's why it can make you happy. Pero ang explanation na dito, durian contains the amino acid of type 2 tryptophan. When broken down, it gets converted to serotonin and neurotransmitter responsible for making us feel happy and relaxed. And the next time you notice those happy vibes while enjoying a seed, you know why. So, I don't know hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon, no? Pero sabi niya, durian can make happy. Sabi pa niya sa pangalawa, durian may help regulate blood pressure. Pagka may problema ka sa blood pressure, kaya niya palang i-regulate pag kumakain ka ng 1 to 2 seeds of durian seed. Nearly in Singapore, 1 in 4 Singapore residents between the ages of 30 and 69 suffer from hypertension. This puts them at a risk heart disease, stroke, and kidney failure. The good news, durian can play a part in regulating blood pressure because it is dietary source of potassium and electrolyte that helps to maintain blood pressure levels. Having said that, it's important to also keep those durian seed in moderation. So, nagre-regulate pala siya ng blood pressure, kaya lang in moderation. Kaya lang kapag kami kumakain ni Brad Lutao, ni Brother Renante, Brother Soko, wala kami sa moderation eh. Kasi masisiba kaming kumain ng durian eh. Talagang lalo na ito, very yummy. Yummy, ang nabili ko ngayon, napaka-yummy na durian. Napakasarap ka barber. Napaka-yummy nito. Tapos, dahil season ngayon, kahit November na, biruin mo. November, ano ba ngayon? 8? November 8 na. Ang durian sa Davao, mayroon pa rin. Saka, mura pa rin siya. Dahil nga, walang tourist. Walang mga turistang pumupunta sa Davao dahil pandemic ng ating panahon. Sabi pa niya dito, pangalawa, tapos punta tayo sa number 3. Ito, gustong gusto ko ito. Durian may help you sleep better. Pero yung durian pala, pag kumakain ka pala dito, makakatulong ka ng maganda. According to 6 benefits, according to Apple Chan, isang dietitian. At marami sa mga taga Davao, natulog na nga. Kasi kumain ng marami. Kung kumain ng marami, hindi na nagising. Natulog na nang natulog. Ayun. Kaya, delikado rin itong durian na to. Mga kabarber. Kaya ingat kayo mga kabarber, na mga kasuki natin dyan. Maganda nga ito pang paslip. Pero ako, baliktad po sa akin. Alam niyo po mga kabarber, ang experience ko po sa pagkain ng durian, kapag nasobrahan ako, ang nangyayari po ay umiinit yung katawan ko. Minsan, sa loob ng isang gabi, pagkakain ko ng durian, 2 to 3 times ako naliligo bago maalis yung init ng katawan ko. Ganun siya katindi yung epekto sa katawan ko. Pero pagkatapos mong maligo, ang ganda ng tama nga ito na durian may help you sleep better. Ayan.
Sabi niya sa number 3. The higher your level of melatonin, the hormone that controls your sleep cycle, the better your sleep. Contains tryptophan, an essential amino acid that is required to increase the level of melatonin. So eating a durian seed near bedtime may help you sleep better. Bago ka matulog, near bedtime, maganda pala ito. Pero sa akin nga, yung experience ko, pagka kumakain ako dito bago matulog, ang init talaga ng katawan ko. Kaya 2 to 3 times ako naliligo bago maalis yung init sa katawan ko. So, sabi naman niya sa number 4, durian may help combat skin pigmentation and wrinkles. Durian contains more vitamin C than many tropical fruits. Vitamin C has antioxidant properties that helps fight free radicals in your body, which can help reduce the appearance of pigmentation and wrinkles. So including the fruit of your diet could supplement your beauty regimen. Although like all good things, it's best consumed in moderation. Kaya ang pagkain doon ng durian ay nasa moderation pa rin. Pero ngayon ko lang nalaman na ang durian pala contains more vitamin C than many tropical fruits. So yung mga tropical fruits, siya pala, mas talo pala niya yung pagdating sa vitamin C, yung mga tropical fruits. Mas marami pala siyang tropical fruits. Akala ko hindi marami sa vitamin C. Akala ko ang marami sa vitamin C ay papaya, guava, mango, kalamansi. Akala ko, yun ang mayayaman sa vitamin C. Pero marami rin pala siyang contains ng vitamin C. Yan mga kapatid. Kaya maganda siya sa sa pigmentation and wrinkles. Maganda siya sa ating skin. Ngayon ko lang ito nalaman, mga kabarber, mga kasuki dyan. Sa number 5, durian contains nutrients that may help support bone health. So mayroon pala siyang bone health, ano? Biruin mo, durian is rich in minerals, iron, copper, and potassium, all of which are essential in maintaining strong bones. And a study of National Center for Biotechnology information in the United States shows that having an higher iron intake also helps to increase bone density, implying that calcium is not the only contributor to maintaining bone health. These essential minerals can aid in the prevention of osteoporosis. Aba, kaya pala yung mga taga-bundok sa bandang Kalinan, wala akong nakikita ang may mga osteoporosis. Isa pala to sa maganda sa may support bone health pala ito, tong durian. Kaya walang masyadong may problema dyan sa osteoporosis sa bandang bundok ng Davao. Yun nga yung Kalinan, Marilog, Baguio District, dyan sa Mintal. Yan, magagandang, napakarami kasing durian dyan yung mga lugar na yan. Ngayon, konti na lang sa Mintal, nasa bandang unahan pa talaga sa Kalinan. Ganun pala kaganda. Mayaman pala talaga sa calcium. Mayaman din siya sa iron. Higher in iron intake also help increase in bone density. Marami pala siyang iron, mga kabarber, no? Maganda. So last, ito na. Number 6. Durian boost energy. Nagpapalakas pala ito. Nagbibigay ito ng energy. Hindi. Yung iba kasi kain din ng balot. Kasi pangpalakas ng katawan, pangpalakas ng tuhod. Pero ang durian, sabi ni Apple Chat, durian boost energy. Next time you need an energy boost, consider a durian seed instead of reaching for that cup of coffee or energy bar. Being a high of carbohydrates, durian could also provide that energy boost we needed. 2 seeds may give you as much energy as a medium-sized banana. The high potassium content in durian can also help reduce fatigue and relieve anxiety. Like all good things in life, enjoying moderation is key. Should you have any question about your dietary habits and how fruits like durian can be
incorporated into it. Consult your doctor or dietitian today na bulol. Kaya, napakaganda palang pang boost energy itong durian. Nagpapalakas. Kala natin, inom tayo ng kape para mawala yung parang nanghihina ako o kain tayo ng pagpalakas. I-considered pala ito, sabi ni Apple Chan. Nagsulat nito. Kasi si Apple Chan po ang nagsulat nito eh. Ito ang kanyang sabi eh. 6 nutritional benefits of durian. Apple Chan, dietitian at Glen Eagles Hospital. Ayan. Tapos puntahan naman natin itong nabasa ko rin, mga kabarber. Alam niyo po, may nabasa naman ako isa sa YouTube, na research ko po sa Google. Ayan. Mayroon pala tinatawag na durian, it myths and facts about the king of fruits. Yung myths, yung mga paniniwala, yung belief, yung hindi naman proven, mga beliefs. It myths and facts. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung hindi katotohanan tungkol sa king of fruits? Ayan. Kaya po ito tinawag na king of fruit. Marami po siyang nutrients and vitamins. Tapos yung smell niya ay talagang pag hindi ka sanay, talagang parang hindi mo kayang amuyin siya. Hindi katulad sa amin, mga taga Davao, ay talagang ayaw namin, ba't namin gustong gusto ito. Durian facts. Durian can cause weight gain. Pag payat ka, nakakapagdagdag pala ito ng timbang. Which average 1 kilogram size durian, having close to 1,300 calories. Eating one durian can rack up as much as 68% of the daily 2,000 calories recommended for an average adult. One seed durian, about 40 kg, has 54 calories. Kaya, lalo na ngayon, lockdown, tapos sa Davao, napakaraming durian dahil wala nga mga turista. Kaya tambak ng durian natin dito. Ang mura nga, itong variety na ito, itong puyat, isa po ito sa paborito ng mga taga Davao. Durian puyat variety. At ito po kasi isa sa mga napakasarap, napakaraming laman, yung seed niya na ang ninipis, tapos ang lalaki ng laman. Kaya, tapos ang tatamis. Kaya paborito po siya ng mga taga Davao or kahit yung mga hindi taga Davao na mahilig kumain ng durian. Taga Luzon, lalo na yung mga kilala ko sa Luzon, mga kaibigan ko pumupunta sa Luzon, ay pag kumain sila ng durian, isa sa paborito talaga nila itong puyat, mga kabarber. Nakakapagpagain pala ito ng weight. Kaya pag kumain ka, dahan-dahan lang. Number 2, durian is rich in nutrients. Yan, alam na naman ito na dietary fiber, iron, vitamin C, and vitamin B complex. King of fruit is thus excellent in improving muscle strength and blood pressure, bowel movement, and skin health. Yan. Support the nervous and immune system, and enhance red blood cell information. Kaya napakaganda po. Number 3, when people with diabetes must limit their durian intake. Ay, naku, hindi ko alam to. Pagka mayroon ka palang diabetes, limit na lang yung intake mo ng durian. Bakit? If you have diabetes, you must have count your carb. You cannot feast on durian because of the fruit is high in sugar content. Durian contains simple sugar, sucrose, fructose, and glucose. Lahat ito. Delikado pala ito sa may mga diabetes. Bakit? Ito pong sucrose, fructose, and glucose, ito po yung mga mayaman sa sugar. Itong durian ay may contain siyang sucrose, fructose, and glucose. Ang alam ko rin yung kanin eh.
mayaman din yan sa sugar eh. From glucose turn into sugar. Ganyan, mga kababayan. Kaya, ingat po sa mga tao pong, mga barbero, mga kaibigan kong barbero, na mahilig sa durian. Mga taga Davao, sa Davao Barbers Group, na mahilig sa durian. Tapos may diabetes ka. Gaya sa atin, mga kabarber, yung edad natin nasa iski na, no? Iski level. Alam niyo ang kahulugan ng iski, mga kabarber? Ang iski po ay sobra 40. 45 years old na ako eh. Sobra 40 ka na, iski ka na. Ingat-ingat ka na dyan, lalo't na may diabetes ka. Number 4, durian is an instant energizer. Alam na natin ito kung bakit. High carbohydrate content. Durians can help replenish low energy levels. Pag nanghihina ka, at alam niyo ba na sa Davao, pagka nagkasakit ka ng dengue, isa po sa pinapakain sa mga pasyente, durian po. At ipinagbabawal yan ng doktor. Kahit myth yan or paniniwala yan, kahit hindi proven yan, alam niyo bang ipinagbabawal ng doktor ipasok ang durian sa hospital, lalo na't ipakain mo sa may dengue. Pero yung ibang mga tao, may mga paniniwala kasi dito sa Davao na, iwan ko kung sa Davao lang ito, ano? Pinapakain talaga ng durian. Ipinapasok yan, inilalagay yan sa Tupperware or sa mga plastic container para lang mapakain doon, para magtaas daw yung tinatawag na platelet. Pero paniniwala lang yan, hindi proven. Kaya isa yan sa mga myth na alam ko or mga paniniwala na hindi naman totoo. Yan. Mayroon ngang nakasulat dito, having durian and beer at the same time will kill you. Paniniwala lang din kasi ito eh. Huwag mong pagsabayin ng durian at beer. Patay ka niyan. Ayan. Tapos yung isa pang 4 yun eh, 8 yan eh. Ito na naman, another. Durian myth debunk. Durian is loaded with cholesterol. Totoo ba na ang durian ay loaded with cholesterol? Basahin natin. Not true. Hindi totoo. Durians have zero cholesterol. Cholesterol is found in foods containing saturated fats such as red meat, seafoods, and dairy product. Durians have healthy monounsaturated fats which help to lower your levels of bad LDL cholesterol. Yan. So, durian have zero cholesterol. So, not true na ang durian ay maraming cholesterol. Ang durian po ay zero cholesterol. At second, mangosteen must be eaten with durian to reduce heatness. Siyempre, sabi kasi nila, ang durian, mainit kasi siya sa katawan. Lalo na sa akin. May paniniwala kasi na, pag kumain ka ng mangosteen, tapos kasabay ang durian, lolower daw yung init ng katawan mo. According to conventional Chinese wisdom, ang mangosteen being a cooling fruit will reduce the heatness associated with durians. However, there is no scientific research to support this. Yeah. Hindi po totoo na mangosteen and durian, pag pinagsabay mo, mag-lower yung heatness sa katawan mo. Ang katotohanan talaga, iwan ko ba't napakainit sa katawan ng durian. Siguro dahil sa ang durian ay may content na cyanide content. Yung natural cyanide, no? Kaya siguro ganun. Hindi ko lang sigurado. Eating durian and drinking beer at the same time may kill you. So, basahin natin kung totoo ito. There is no scientific evidence. Wala palang scientific evidence eh. So, hindi nakakamatay kapag pinagsabay mo yung beer at saka yung durian. Pero kami, soft drinks at saka durian. Paborito sa taga Davao, durian at saka soft drinks. Pero hindi kami mag-asawa, hindi kami umiinom ng soft drinks. Masila kami uminom. Mahilig lang kami sa tubig. Tapos, number 4, eating durian can boost your libido. O libido. Ewan ko kung paano pronounce ito. The heatiness is
in the durian may cause your body temperature to rise. But this does not make the fruit an aphrodisiac. Akala kasi natin, pag kumain tayo ng durian, aphrodisiac ito, no? Pangpakama. Hindi po mga kabarber. Pagka nag-iinit pa lang ang katawan mo, yan ay cause your body temperature to rise. Pagka nag-init ang katawan mo, hindi ibig sabihin na nakakapag-cause ang durian ng aphrodisiac. Hindi po. Normal lang talaga yan. Despite the myths associated with the durian, it remains highly prized fruit. Kahit napakaraming paniniwala ang durian, mahal po ito. At pumunta ka ng Davao, lalo na nung hindi pa pandemic, tapos hindi naman season ng durian. Pag bumili ka, ang kilo ay 1 kilo, 200. Kaya pag bumili ka ng isang durian, 5 kilos. bumili ka ng isang durian na 5 kilos, 200 ang kilo. 1,000 isang durian. Ngayon, season ngayon. Ito po ay 4 kilos. So, 30 pesos po ang kilo nito. 120. So, 120 po ito. No? Kaya, ang bili ko lang nito is 120. Kaya, sana mga kabarber ay kahit hindi naman tayo doktor o dietitian Nutritionist. nor nutritionist ay kung totoo man yung sinasabi ko, binasa ko lang sa na-research ko sa Google mga kabarber. Sana ay may naibigay akong kaalaman sa mga katulad kong barbero dyan sa Luzon, sa Visayas, or in other countries. Ang durian kasi mayaman, maraming durian sa Malaysia at saka sa Indonesia at saka sa Pilipinas. Kahit sa Vietnam, sa Thailand, may mga durian din. Kaya iba-ibang variety. At ang paborito kong variety ng durian ay yung D101 at saka Duyaya at saka itong ano ba to? Pangalan ng durian ito? Itong Puyat. Yun, tatlo po na yun. Yun ang paborito ko. Marami pong napakaraming variety ng durian. Mayroon pang Chane, mayroong basketball, may tinatawag na basketball. May tinatawag din silang muntong. May tinatawag din sila dito. May mga variety din na ang tawag ay native. Tapos, mayroon ding aransilyo. Yan. Napakarami po. Hindi ko na mabanggit yung iba. Hindi ko alam pa yung ibang pangalan. Nakalimutan ko. Kaya, sana, shout out pala kay Brad Lutaw. Ayan. Brad Lutaw ha. Sa susunod, kasama na kitang kumakain ng durian at saka si Brad Rinante at kay Brad Francis at kay Brad Bidaflor, Brad Carlos, Verde Flor. Verde Flor. Ayan. Hanggang dito na lang mga kabarber.